Nagsalita na ang movie rider na si Angelo Lopez, 23 taong gulang, kaugnay ng viral na video ng alitan sa kalsada na kumalat kamakailan sa social media. Sa naturang video, makikita ang mainit na komprontasyon sa pagitan niya at isang lalaki sa JM, Basa Corner JP Rizal, bandang 7:15 ng umaga. Dahil sa dami ng reaction online, minabuti ni Angelo na ilahad ang kanyang panig upang malinawan ng publiko at maiwasan ang agarang paghusga laban sa kanya. Ayon kay Angelo, bago nangyari ang insidente ay katatapos lang niya ng isang biyahe bilang movie rider. Ibinahagi rin niya na ang pagiging rider ay hindi niya pangunahing trabaho, kundi pangalawang hanap buhay lamang upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Sa araw na yon, pansamantala raw siyang huminto sa isang Angel's Burger upang bumili ng makakain bago pumasok sa kanyang regular na trabaho. Habang siya ay nakahinto at abala sa pagbili ng pagkain, doon na raw lumapit ang isang lalaking tila may amoy ng alak. Ayon kay Angelo, agad siyang tinanong ng lalaki kung maaari niya itong ihatid patungong 168 kahit na wala itong booking sa Move It application. Dagdag pa niya, malinaw umano ang intensyon ng lalaki na gawin siyang habal-habal na labag sa patakaran ng kanilang kumpanya. Ipinaliwanag ni Angelo na maayos at kalmado niyang tinanggihan ang alok ng lalaki. Sinabi niya na hindi siya maaaring magsakay ng pasahero nang walang booking at lalo na kung ang pasahero ay nakainom ng alak dahil mahigpit itong ipinagbabawal at delikado rin para sa parehong rider at pasahero. Subalit ayon kay Angelo, dito na nagsimulang magbago ang kilos ng lalaki. Sa halip na umalis, lalo raw itong naging agresibo. Naging paulit-ulit ang pamimilit at nagsimula na ring magtaas ng boses. Dagdag pa niya, hindi rin malinaw ang address na binabanggit ng lalaki at tuwing sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig, mas lalo raw itong nagagalit. Sa puntong ito, sinabi ni Angelo na nakaramdam na siya ng takot at kaba. Anya, ramdam niya ang tensyon at posibleng mauwi ito sa mas malalang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pagiging mahinahon, patuloy umano ang pangiinsulto, pagmumura at pagbabanta mula sa lalaki, bagay na hindi niya inaasahan sa isang simpleng pagtanggi lamang. Hindi pa rito natapos ang insidente. Ayon kay Angelo, umabot pa sa pisikal na pananakit ang ginawa ng lalaki, dahilan upang tuluyan na siyang manginig sa takot. Sa gitna ng lahat ng ito, napilitan siyang mag-isip ng paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili at magkaroon ng ebidensya sakaling lumala pa ang sitwasyon. Dahil dito minabuti raw ni Angelo na buksan ang kamera ng kanyang cellphone at simulang i-record ang pangyayari. Hindi umano ito para makipagtalo o manghamon, kundi bilang proteksyon at patunay sa kanyang sinasabi. Anya, sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ang may ebidensya upang hindi baliktarin ang kwento. Habang patuloy na kinukunan ni Angelo Lopez ng video ang insidente, mas lalo raw naging mainit at delikado ang sitwasyon. Ayon sa kanya, imbes na humupa ang galit ng lalaki, mas lalo pa itong nagwala ng mapansing may kamera na. Paulit-ulit umano siyang minura, tinakot at sinabihang huwag mag-video, subalit nanindigan si Angelo dahil iyon na lamang ang natitirang paraan niya upang maprotektahan ang sarili. Ikinuwento ni Angelo na sa mga sandaling iyon, hindi niya na iniisip ang viral video o ang sasabihin ng netizens. Ang nasa isip lang daw niya ay kung paano siya makakaligtas at makakauwi ng maayos. Anya, malinaw sa video kung paano siya pilit na pinapalapit ng lalaki habang siya naman ay umaatras at patuloy na nagsasabi na ayaw niya ng gulo. Dagdag pa niya, ilang beses niyang sinubukang pakalmahin ang kausap, sinasabing wala siyang ginagawang masama at sumusunod lamang siya sa patakaran ng kanyang trabaho. Ngunit ayon kay Angelo, tila sarado na ang isip ng lalaki at hindi na ito nakikinig. Sa halip mas pinili nitong ipakita ang galit at lakas sa harap ng ibang tao. Nilinaw rin ni Angelo kung bakit hindi siya umalis agad sakay ng kanyang motor. Marami raw ang nagtatanong kung bakit hindi na lamang siya umarangkada at iniwan ang lalaki. Ayon sa kanya, natakot siyang baka mas lalo itong magalit o habulin siya na maaaring humantong sa mas malalang aksidente. Isa pa, maraming tao sa paligid at ayaw niyang may madamay na iba. Habang tumatagal ang insidente, ramdam na ramdam daw ni Angelo ang panginginig ng kanyang katawan at hirap sa paghinga. Hindi raw biro ang maranasan ng ganitong klaseng komprontasyon, lalo na kung ikaw ay mag-isa at ang kaharap mo ay agresibo. Sa kabila nito, pinilit niyang manatiling kalmado at huwag gumanti dahil alam niyang anumang maling galaw ay maaaring gamitin laban sa kanya. Matapos ang insidente, doon na raw niya unti-unting napagtanto ang bigat ng nangyari. Hindi niya inaasahan na ang simpleng paghinto para bumili ng pagkain ay mauuwi sa isang traumatic na karanasan. Mas lalo pa raw itong naging mabigat nang kumalat ang video sa social media at nagsimula ang samot. Saring opinion mula sa publiko. Ayon kay Angelo,
May mga netizens na agad siyang hinusgahan. Sinabing mayabang, bastos o naghahanap lang daw ng atensyon. Masakit daw ito para sa kanya. Dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila naranasan ang takot na kanyang pinagdaanan. May ilan ding nagpakalat ng maling impormasyon, bagay na lalo raw nagdagdag sa kanyang stress. Sa kabila nito, nagpapasalamat din si Angelo sa mga taong umunawa at sumuporta sa kanya. Marami raw ang nagpadala ng mensahe ng lakas ng loob, lalo na ang kapwa riders na nakarelate sa kanyang karanasan. Ayon sa kanya, hindi raw ito isolated case, at marami ring riders ang nakaranas ng pang-aabuso sa kalsada. Matapos ang insidenteng kumalat sa social media, unti-unting nagsimulang maramdaman ni Angelo Lopez ang epekto nito sa kanyang mental at emotional na kalagayan. Ayon sa kanya, hindi biro ang mabatikos ng libo-libong tao online, lalo na kung alam mong hindi buo ang impormasyong hawak ng marami. May mga gabing hirap daw siyang makatulog dahil paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang eksenang naranasan sa kalsada. Inamin ni Angelo na dumating siya sa puntong natakot na siyang bumiyahe mag-isa, lalo na sa mga lugar na matao. Ang simpleng tunog ng busina o sigawan sa kalsada ay nagdudulot na raw ng kaba sa kanya. Hindi raw ito normal para sa isang rider na sanay sa trapiko at ingay, pero malinaw sa kanya na may iniwang trauma ang nangyari. Dahil dito, napagdesisyonan ni Angelo na hindi na manahimik at hayaan na lamang ang isyu na mabaon sa katahimikan. Ayon sa kanya, kung walang kikilos at magsasalita, magpapatuloy lamang ang ganitong uri ng pang-aabuso sa mga rider at ordinaryong manggagawa sa kalsada. Kaya minabuti raw niyang magsalita, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga kapwa niya rider na walang lakas ng loob o pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Nilinaw ni Angelo na handa siyang makipagtulungan sa mga awtoridad upang mapanagot ang lalaking sangkot sa insidente. Hindi raw ito tungkol sa paghihigante, kundi tungkol sa accountability at tamang asal sa lipunan. Kung hahayaan natin, baka sa susunod mas malala na ang mangyari at baka may masaktan o masawi, ani niya. Nagbigay rin siya ng mensahe sa publiko na huwag agad manghusga base sa isang video lamang. Ayon sa kanya, may simula ang bawat kwento at may dahilan kung bakit nauuwi sa ganoong sitwasyon. Hindi raw lahat ng rider ay bastos o naghahanap ng gulo, karamihan ay naghahanap buhay lang at sumusunod sa patakaran. Para naman sa lalaking sangkot sa viral video, maikli ngunit diretso ang mensahe ni Angelo. Aniya sana raw ay matuto ito sa nangyari, hindi lamang para sa sarili nito kundi para sa kapwa. Hindi lahat ng problema ay nadadaan sa dahas o galit. Mas madali sanang napag-usapan kung may respeto, dagdag pa niya. Sa kabila ng lahat, pinili ni Angelo na magpatawad, ngunit hindi raw nangangahulugan na kakalimutan niya ang nangyari. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay paraan upang makapag-move forward, pero ang paghahanap ng hustisya ay paraan upang hindi na ito maulit sa iba. Nagpasalamat din siya sa kanyang pamilya, kaibigan, at mga kapwa rider, na patuloy na nagbibigay ng suporta at lakas ng loob. Malaki raw ang naitulong ng mga mensaheng nagsasabing hindi siya nag-iisa. At may mga taong naniniwala sa kanyang panig. Sa huli, ang kwento ni Angelo Lopez ay hindi lang tungkol sa isang viral na alitan sa kalsada. Isa itong paalala sa lahat na ang bawat tao, rider, man o hindi, ay may pinagdadaanan. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang page para sa mas marami pang balita at kwento. Salamat sa panonood at mag-ingat tayong lahat sa kalsada.